Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi tayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Ginawa niya ang lahat upang libangin ang kanyang sarili. Ginising niya si Abby at sinabihan na pupunta siya ng palengke kasama si Patricia at Manang. Kahit na ang gusto pang matulog ng pinsan niya, ay napabangon ito at sumama sa kanila. Hindi niya alam kung bakit nagiging overprotective ito sa kanya. Maging ang sandamakmak na guards ay laging nakabuntot sa kanila. Maging sa pagluluto ng hapunan ay nagpresenta siya. Kahit na panay ang tanggi ni Manang, ay wala itong nagawa dahil pagkalapag pa lang ng mga pinamili nila ay agad niya nang kinuha ang mga ingredients at naghanda na. Habang nakatingin sa kumukulong tubig, ay naglalaway na siya. Dilakasan niya ang apoy ng stove upang mapabilis sa pagkakaluto nito. Takam na takam siya habang nakatunghay sa kumukulong sabaw ng sinigang na baboy. "Kain na tayo?" Sigaw niya mula sa kusina nang sa wakas ay luto na ang kanyang niluluto. Agad tumalima naman si Patricia at inihanda ang mga pinggan, kubyertos, baso at pitsil ng juice. Agad naman si Manang na nagsandok ng kanin mula sa rice cooker. Everything is set at the dining table. Napalingon siya sa ugong ng sasakyan. It was Daniel. "Patricia, tawagin mo na nga si Abby," ani niya rito. Agad namang tumalima si Patricia. Ilang sandali lang ay bumalik ito kasama si Abby. Nasa tapat ng pinto si Daniel at matamang nakatingin kay Abby. Nginitian lang ito ni Abby at nilagpasan at dumiretso sa dining area. Kung hindi niya lang ito nakitang nakikipaghalikan kay Daniel, ay baka isipin niya na walang relasyon ang dalawa. Napaka-casual ng pagkikitungo nito kay Daniel. Sa tuwing may mga taong nasa paligid at kahit sino ay hindi mag-aakala na may relasyon nga ang dalawa. Abby is quite good at hiding her emotions. Hindi mo basta-basta mababasa sa mukha nito na ang anumang damdamin na mayroon ito. She is the exact opposite of her. "Daniel, ilapag mo na lang sa couch ang tote bag mo. Maghapunan na muna tayo," aniya naman kay Daniel. Ngumiti naman sa kanya si Daniel sabay lapag ng tote bag nito sa couch at lumapit sa kanya. Inakbayan siya nito at hinalikan sa pisngi. Simula nang umalis ang asawa niya ay nasa bahay na nila umuwi si Daniel. Daniel was like an older brother, kaya panatag ang loob niya dito. Ngunit pagdating sa relasyon nito kay Abby, ay may kaunting pagdududa siya sa nararamdaman nito. Nasa dining na sila nang tinanggal ni Daniel ang braso na nakaakbay sa kanya at lumihis ito sa tabi ni Abby. "Parang ang sarap komento nito habang nakatunghay sa mangkok na umuusok at may pritong isda. "Si Ate Violet ang nagluto niyan," ani naman ni Patricia na may kalakip na pagmamalaki sa tinig. "Kumain na tayo," ani naman niya. Agad siya nagsali ng kaunting kanin sa kanyang pinggan at nilagyan iyon ng maraming sabaw. Sarap na sarap ang pakiramdam niya habang kumakain. Inangat niya ang kanyang mukha at akmang magsasalin ulit ng sabaw sa pinggan na mapagtanto niya na nasa kanya ang atensyon ng lahat. "Bakit? Hindi ba masarap?" takang tanong naman niya. "Ate, ilang sachet ng sinigang ang nilagay mo dito?" tanong naman sa kanya ni Abby. 2.5. Simpleng sagot naman niya. Sabay sali ng sabaw sa pinggan at muling sumubo siya. Muli niyang inangat ang mukha at isa-isang tiningnan ang mga kasama sa hapagkainan. Nakita niyang ngumiti sa kanya si Manang at tinapik nito ang kamay ni Patricia. Saka nagsandok ng sabaw at humigop. Ang sarap-sarap. Ang sarap nga iha," ani naman ni Manang. Napapapikit ito at pinipilit na hindi ngumuwi ito. Si Patricia naman ay ngumingiti habang tinadala sa bibig ang kutsara na may pinaghalong sabaw at kanin. Nakita niya ang bahagyang pagsingkit ng mga mata nito at ang pag-angat ng dalawang balikat. "Good job, ate. Ang sarap nga," ani nito na pinipigilan ang pagtawa. Hanggang sa mapadako ang tingin niya kina Daniel at Abby. Nagsali ng kanin si Daniel at kumuha ng pritong isda. Tinapik ni Abby ang kamay nito at bahagyang hinitian. Sabay tinaasan ng kilay.
Tinabingi nito ang ulo na tila sumisenya sa sinigang. Natatawa naman si Daniel kasabay ng pag-alog ng mga balikat nito. Pinanlakihan ito ni Abby ng mga mata. Walang nagawa si Daniel. Kumuha ito ng sabaw at tinikman nito. Wow! Amazing! Woo! Ani pa nito. Abby doesn't have any emotion. Hindi ito ngumuwi, tila ba ito sarap na sarap sa pagkain. Ate, kain ka ng marami. Ani nito sabay lapit nito sa kanya ng pritong isda. Wag puro sabaw. Lumalangoy na yung kanin sa pinggan mo oh. Lagyan mo naman ng karne at gulay ate. Ani pa nito. Napatingin siya sa sariling pinggan. Lumalangoy na nga ang kanin. Napatingin siya sa pritong isda. Bakit parang ang pangit naman ng isda? Sa halip na kumuha ay ibinalik niya yun kay Abby. Huwag mo iharap sa akin yan Abby. Ang pangit ng isdang yan. Ani naman niya. Hindi na napigilan ni Abby ang matawa. Ate naman, kailan pa nagkaroon ng maganda ang pritong isda? Ani naman nito. Basta ilayo mo sa akin yan. Ani niya at hinarap ang sariling pagkain. Hindi niya na pinapansin ang mga kasama sa hapagkainan. Binilasan niya ang pagkain. Madaling araw ngayon sa States. Gusto niyang batiin ng magandang umaga ang asawa niya bago siya matulog. Gusto niya munang makita ang mukha nito bago siya pumikit. Pagkatapos kumain ay agad siyang tumayo. Manang, kayo na po ang bahala dito ha. Aakit na po ako. Pagpapaalam niya. Isang malalim na buntong hininga ang kanyang ginawa bago buksan ang silid nilang mag-asawa. Madilim at tahimik ang buong kwarto. Muli niyang naramdaman ang matinding kahungkagan. Kinapa niya ang switch ng ilaw. Agad naman bumaha ang liwanag sa loob ng silid. Napatingin siya sa orasan na nakasabit sa dingding. 6:45 pa lang. Ibig sabihin ay madaling araw pa lang ngayon sa States. Inihakbang niya ang mga paa papunta sa walk-in closet at kumuha ng pajamas. Pumunta ng banyo at naglinis ng katawan. At nang matapos ay agad siyang bumalik sa higaan. Inilibot niya ang paningin sa loob ng silid. Tila pa niya nakikinita ang asawa niya sa bawat sulok ng kanilang silid. Kinuha niya ang laptop at binuksan ang Skype application nito. Dahil kung sakaling maisipan siyang tawagan ng asawa niya, ay bukas iyon. Kinuha niya ang unin ng asawa niya at niyakap iyon na mahigpit. Humiga siya at tumagilid, sabay baluktot ng mga binti at pikit ang mga mata. Nakatulog na lang siya at nagising ay walang Greg na tumatawag. 2 linggo ang matuling lumipas. Pakiramdam niya ay ilang buwan nang simula nang umalis ang asawa niya. The loneliness and confinement she felt became more and more drastic. Bigla na lang siyang napapaluha at kahit anong aliw niya sa sarili ay tila hindi iyon umiepekto. Nasa sala siya, nakahiga sa malapad na couch. Nandito pa naman ang pakiramdam na tila pagod siya. Wala siyang ibang makakausap dahil nasa duty si Abby. Si Manang naman ay nag-day off at dinalaw ang mga anak at si Patricia naman ay nagpaalam sa kanya na dalawin saglit ang ina nito. Ang katahimikan ng buong bahay ay mas lalong dumagdag sa kanyang nararamdamang lungkot. Bumangon siya at bigla ay tila lumilibot ang buong paligid at parang hinalukay ang sikmura niya. Kahit nahihilo ay nagawa niyang takbuhin ang banyo. Binuksan niya ang toilet bowl, lumuhod at sumuka ng sumuka. Hindi lang ito ngayon nangyari, kundi halos araw-araw ay ganito ang senaryo niya, lalo na pagkagising niya sa umaga. Nanghihina siyang tinungo ang kusina at nagsali ng malingap-gam na tubig at uminom siya. Natatakot siya sa isiping baka may sakit na siya. Sa nakalipas na linggo ay madalang na lang kung tumawag ang asawa niya na naiintindihan naman niya. Kailangan niyang unawain ang asawa niya, lalo na sa sitwasyon nilang kinakaharap. Araw dito sa kanya, kaya naman gabi naman sa asawa niya. At sa gabi ay alam niyang pagod ito, kaya minsan ay nakaligtaan na siyang tawagan ito. Akma siyang aakit ng hagdanan paakit sa kanilang silid nang tumunog ang telepono sa sala. Muli siyang humakbang pabalik ng sala at inangat ang telepono at inilapat iyon sa kanyang punong tainga. Kumusta? Violet, this is Felicity. Pwede mo bang sabihin sa mga guards mo na pagbuksan ako ng gate ng pintuan? Agad siyang tumalima. Sinunyasan niya ang isang guard na nakatayo sa harap ng gate na buksan ito. Bahagya lang nito iniawang ang pintuan na ikinainis naman ni Felicity. Lumapit siya sa guard at sinabihan ang guard na kaibigan niya ang dumating. Agad nitong binuksan ang malapad na gate
at agad namang pumasok si Felicity. "Good afternoon," ani naman niya. Ngunit sa halip na sagutin siya nito ay iniyakap nito ang braso sa kanyang braso, sabay hila sa kanya papasok ng bahay. "Ang strict na mga guards mo ha. Hinahanapan pa ako ng ID." Uwi ka naman ni Felicity. "Pasensya ka na ha," hinging paumanhin niya rito. Inilapag nito ang mga bitbit sa mababang mesa sa sofa. "Ano ang mga yan?" "Mga kulot at pregnancy test." Napaawang naman ang kanyang labi at napalunok pagkarinig ng sinabi nito. Posible kayang buntis na siya. It's been a month and a few days since they consummated their marriage. She was supposed to have her period a week ago, and that dizziness and vomiting early in the morning might be morning sickness and those cravings. Diyos ko po. Anong gusto mong unahin? Ang course o ang pregnancy test? Natatawang tanong naman ni Felicity sa kanya. Napalingon naman siya kay Felicity. "Bakit kami dalang PT?" Sa halip ay balik tanong naman niya rito. "Tumawag sa akin si Daniel noong nakaraang araw. Sinabihan niya akong tingnan ka dahil palagi ka daw nakikitang sumusuka sa umaga." Ngumiti naman ito. "Ako ay isang obigayn na Dr. Violet at ako ang nagre-rekomenda ng feminine wash na iyon sa iyong asawa." Mas lalo naman siya namangha sa narinig. Ang katulad nito ay isang doktor kung gaano kabulgar magsalita. Umupo siya at kinuha niya ang chips na binuksan iyon at tumugot na lamang at tinala iyon sa kanyang bibig. Marahang ngumunguya at lumulunok. Tila nawala ang kakaibang pait sa kanyang bibig mula sa matinding pagsusuka. Umupo sa tabi niya si Felicity. Tumayo naman siya. "Juice, water o soda?" "Beer please." Sa halip ay tugon nito. Natawa siya at napailing na lamang. "Saglit kukuha ako sa minibar." Tumango ito sa kanya at ngumiti naman. Mabilis ang hakbang niyang tinungo ang minibar na karugtong lang naman ng sala. Binuksan niya ang mini ref niyon na pinaglalagyan ng beer at iba pang uri ng alak at saka humugot ng ilang piraso ng beer at dinala iyon pabalik sa sala. Nakita niyang nakayuko si Felicity at may kung ano itong kinakalikot sa kanyang cellphone. Felicity is gorgeous. Hanggang balikat nito ang tuwid at itim na buhok. Balingkinitan din ito kagaya niya at napakaputi ng kutis nito at mapula ang mga labi nito. Bilugan ang mukha na may mga biloy sa magkabila nitong pisngi na mas lalong dumagdag sa kagandahang taglay nito. The wonder kung bakit nabihag nito ang puso ni Randolph. Dilapag niya ang iilang beer in cans sa mababang mesa na nasa harapan nila. "Saglit ha, kukuha lang ako ng soda." Pagpapaalam niya rito. Tumango lang uli ito at ngumiti sa kanya. Pumunta siya ng kusina at binuksan ang malaking ref at kumuha ng coke. Saka muling bumalik sa sala at umupo sa tapat ni Felicity. "Matagal na kayong magkaibigan ni na Daniel?" Naisipan niyang itanong dito. "Yeah, we've known each other for 5 years. It started when your husband took over VGC." Binuksan nito ang beer at dinala iyon sa bibig at tinungga. VGC is one of the Quijano's Medical Group biggest investor. We met one of the gala night. Hanggang sa lagi na kami nagkikita sa mga business gathering. Kasama sina Daniel, Rex at Sander. Muli nitong tinungga ang beer in can. "Bakit? Akala mo ba? Kaano ko din ang asawa mo?" Naibuga niya ang iniinom na coke in can sa mismong harapan nito. Then Felicity laughed hard and shake her head. "I'm just kidding, Violet. Believe it or not, in my entire life, iisang lalaki lang ang hinayaan kong tikman ako. And it was Randolph." Tumatawa ito ng pagak. "Tikim-tikiman lang naman wala eh. Masarap talaga." Saka ito muling tumawa-tawa na alam niyang pinipilit lang nito. Napatitig naman siya sa mukha ni Felicity. Nakita niya ang lungkot. Lungkot na patuloy nitong itinatago sa maganda at malaanghel niyang mukha. Oo, malaanghel ang mukha hanggang sa ibinuka niya ang kanyang bibig. Natawa naman siya sa naiisip niya. Naging magaan ang loob niya dahil sa pagbisita ni Felicity. Saglit niyang nakalimutan ang matinding pangungulila sa asawa niya. At kahit papaano ay napatawa siya nito. Inihatid niya ito sa gate. "Salamat sa pagdala, Felicity ha, at sa PT." Ani niya na tila nahihiya rito. "Wala yun, Violet. Pwede mo akong bisitahin sa clinic anytime. Kumain ka na mabuti at
Magpakalakas ka dahil sigurado sa pagbabalik nun, buhok mo lang ang walang latay. Ani pa nito na sinabayan ng tawa ang sinabi nito. Tumawa naman siya. Same goes for you, Felicity. Aniya naman. At sabay silang napatawa. Pagkaalis ni Felicity ay agad siyang umakyat sa kanilang silid. Inilapag niya ang pregnancy test sa bedside table at ibinagsak ang katawan sa malaki at malambot na kama. Napatitig siya sa kisame at napumuntong hininga. Nakakabingi ang katahimikan ng paligid. Napalingon siya sa pregnancy test, sabay haplo sa kanyang impit na puson at humugot na malalim na buntong hininga. Posible kayang buntis na siya. Kung sakali man, siya na siguro ang pinakamasayang nilalang sa buong mundo. Lalo pa at alam niya na gustong-gusto na din ng asawa niya ng anak. Bumangon siya at inabot ang laptop. Binuksan niya iyon at sabay click ng Skype. Napangiti siya na makitang may mensahe ang asawa niya. Hi sweetheart, pasensya na kung hindi kita madalas makausap. Medyo naging abala ako ditong mga nakaraang araw at sinusubukan kong ayusin ang bagay na ito sa lalong madaling panahon. Missing you so much sweetheart. Always remember that I love you. Sweetheart, mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita, Violet. Agad naman siya nagtipa ng reply para sa asawa. Hi sweetheart. Don't worry, naiintindihan ko. I hope and pray na sana matapos na ang dapat mong tapusin. I'm always praying for your safety, Greg. I love you too. Muli siyang bumuntong hininga pagkatapos isend ang kanyang message. Muli niyang itinupi ang laptop at humiga na. Nakatihaya siya habang nakatingin sa kisame. Nanginig ang labi kasabay ng pag-init ng sulok ng kanyang mga mata at pagdaloy ng luha sa magkabilang sulok ng mga mata. Dumaloy iyong pababa sa kanyang punong tainga. She felt so emotional drained. Gusto niyang mayakap ang asawa niya at mahagkan at muling maramdaman ang init ng katawan nito. But the only thing she can't do right now is to endure it. Endure the loneliness and concovenance she felt. She closed her eyes, tilted her body and bent her knee. Niyakap niya ang una ng asawa niya hanggang sa gapiin ng antok ang kanyang buong sistema. Another day has passed. Nakaupo siya sa sopa habang nanunood ng pang-umagang balita. Hawak ng isang kamay ang tasa ng kape at nakatutok ang mga mata sa telebisyon. Sandra Crisologo, the former international model and fiancé of Greg Velasco, has been with his fiancé this past few weeks after the tragic event occurred of one of the Velasco hotels in California. The hotel under construction collapsed and 6 construction workers who are Filipinos were reportedly dead and such an incident and 60 were injured. Nabitawan niya ang iniinom na kape kasabay ng pagbundol ng malakas na kaba sa kanyang dibdib. Violet! Malakas na sigaw ni Manang Ana. Mabilis niya itong dinaluhan at hinawakan sa magkabilang balikat at pinatayo siya. Maging si Abby ay mabilis na nakarating sa tabi niya. Kakagising lang nito at puyat ito galing sa trabaho. Ate anong? Sinundan nito ng tingin niya. Nanatili siya nakatitig sa telebisyon. Nanginginig maging ang mga kalamnan niya. Kitang-kita pa niya ang mukha ng asawa niya at si Sandra na nakangiti sa screen ng TV. Agad kinuha ni Abby ang remote na nasa ibabaw ng mababaw na mesa na napapagitnaan ng sofa at pinatay ang TV. Manang, okay lang po ako. Ani niya sa nanginginig na boses. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at huminga ng malalim. Ilang beses niya iyong paulit-ulit na ginawa. Ate, okay lang ako, Abby. Lumingon siya kay Abby at ngumiti dito. Aakit na ako sa silid ko. Magpapahinga lang ako. Ani naman niya rito. Ate, hindi ka ba napaso? Tumigil siya sa akmang pahakbang sa hagdanan at binalingan niya si Abby. Hindi naman mainit ang kape, Abby. Ani niya sabay uli hakbang ng paa paakyat ng hagdanan. Hindi totoo na panood mo, ate. Huwi ka ni Abby sa kanya. May court hearing si na kuya. Hingil sa anomaly ng pagguho ng hotel. Kaya sobrang busy niya kasama si Kuya Randolph. Dugtong pa nito. Kunot noon niyang binalingan naman si Abby. Paano mo nalaman ang lahat ng yan, ha, Abby? Sarkastiko niyang tanong dito. Nag-uusap ba kayo? Tinawagan ka niya? Sagutin mo nga ako, Abby.
Sunod-sunod niyang tanong dito. Nakausap ko siya kagabi habang tulog ka. Naikuyom niya ang kanyang kamao at muling bumaling kay Abby. Buti ka pa. Alam mo anong nangyayari sa kanya. Buti ka pa nakakausap siya. Samantalang ako na asawa niya ay walang kaalam-alam sa mga nangyayari sa kanya. Aniya sabay turo sa bandang dibdib at ilang beses na lumunok kasabay ng paglandas ng mga luha sa kanyang pisngi. Para akong baliw sa kakaisip kung okay lang ba siya, kung kumain na ba siya ng maayos. Pakiramdam ko wala akong kwentang asawa dahil sa ibang tao ko pa nilalaman ang mga nangyayari sa kanya. Nanginginig siya habang sinasabi ang mga katagang iyon kay Abby. Pinahin niya ang luha at napalingon sa main door. Nakita niya si Daniel. Nakatayo ito at nakatitig sa kanya at nakikinig sa kanila. Ngunit wala siyang pakialam kahit na magsumbong pa ito sa litsing kaibigan nito. Dahil sa mga oras na ito ay nasasaktan siya. Ilang araw na ba simula nang huli niyang tinawagan si Greg? Mabuti pa si Sandra at nadamayan pa nito ang asawa niya. Samantalang siya ay tila isang inutil na walang ibang ginawa kundi ang maghintay at umiyak sa isang tabi. And she felt so pathetic. Leche. Pipingmura niya sa kanyang sarili. Mabilis na niyang inihakbang ang paa-paakyat sa kanilang silid at malakas na ibinalya ang pintuan. Napasandal siya sa pintuan sabay sapo ng kanyang dibdib at pinalaya ang masaganang mga luha. Hindi nakakalimutan ni Greg na mag-iwan sa kanya ng mensahe sa araw-araw. But knowing that her husband is with her ex-girlfriend is hurting. Gusto niyang sumigaw ng sumigaw. This is not here. Hindi siya ganito. Ngunit bakit hindi niya mapigilan ang sarili na hindi makaramdam ng galit at matinding panibugho? Ayaw niya. Ayaw niya ng ganitong pakiramdam. This kind of feeling is not healthy. Walang magandang maitudulot ito sa kanyang sistema. Pero bakit? Bakit tila gusto niyang magwala? Bakit pakiramdam niya ay ang sakit-sakit sa kanyang dibdib? Ramdam niya ang bawat sakit sa bawat tibok ng puso niya. Napaupo siya sa sahig at nanatiling nakasandal ang likod sa pintuan. Nakabaluktod ang kanyang mga tuhod habang nakapatong naman sa tuhod niya ang kanyang siko at sa bulot ng dalawa niyang palad ang kanyang buhok. Napaangat ang kanyang mukha at napatingin siya sa laptop. Sinadya niyang iwan iyon na naka-online sa Skype application dahil naisip niyang sakali na maisipan ng asawa niya na tawagan siya ay agad niya iyong may sasagot. Hilam ng luha ang mga mata habang nakatitig sa lumiliwanag na screen ng laptop. Tumatawag ang asawa niya. Tinitigan lang niya iyon at hindi sinasagot hanggang sa tumigil na ang tawag. Ngunit ilang segundo lang ang lumipas ay muling tumatawag ang asawa niya. Inis siyang tumayo at inilapag ang laptop sabay patay. Naisipan niya na bukas din ay uuwi siya ng hasyenda at ngayon pa lamang ay mag-iimpake na siya. Hinding-hindi niya papapasukin sa hasyenda si Greg. Besides, tila ayaw din naman siyang papasukin ito sa mundo nito. Ni ayaw nga ipaalam sa kanya ang mga nangyayari dito. Madalas sa ibang tao pa niya malalaman. What is the use of being his wife? Kung tila isang puppet na gusto lang nitong mapasunod sa lahat ng gusto nito. Nakakatawa naman. He feels frustrated pagkatapos siya matanggap ng tawag mula kay Daniel. Sinabi nito ang napanood ng asawa niya sa morning news. Kanina pa siya tawag ng tawag ngunit hindi iyon sinasagot ng asawa niya. Sa halip ay pinatay pa nito ang tawag niya. Nasa loob siya ng silid at palakad-lakad ng paruot parito. Hindi niya alam kung paano niya kakausapin ang asawa niya. Gusto niya magpaliwanag ngunit paano niya gagawin yun kung ayaw siya nitong kausapin. It's 4:30 p.m. in California at 8 a.m. naman sa Pilipinas. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan si Daniel. Ilang segundo lang ang lumipas ay agad nitong sinagot ang kanyang tawag. Daniel, can you please check on my wife? Hindi niya sinasagot ang tawag ko. I think she turned off. Ani niya habang napahawak at napahilot sa kanyang batok. She locks the door. Ani naman ni Daniel mula sa kabilang linya. Umalis ka dyan sa pintuan, Daniel. Dinig niyang sabi ni Abby mula sa kabilang linya. Ano ba ang nangyayari? Bakit tila nagpapanik ang mga ito? He feels so frustrated. Daniel, ano nangyayari dyan? Sabihin mo sa akin.
Kinakabahan siya ngunit wala siya magawa, kundi ang mapahilamos sa kanyang mukha habang naglalakad ng parot parito sa loob ng silid. "You shut up, Ashul. It's your fault." Ani naman ni Daniel mula sa kabilang linya. "Dude, please." Muli niyang pakiusap dito. Maya-maya lang ay narinig niya ang pag-click ng pintuan. Ate, anong ginagawa mo?" Dinig niyang tanong ni Abby sa asawa niya. "Ate, ano ba?" "Shit, ano ba ang nangyayari?" "Dude, Daniel, pwede bang paki-open ang laptop and open the sky for me?" "You dumb dude." Sa halip ay tugon nito sa kanya. "Please, Daniel." Nagmamakaawa na siya sa kaibigan. "Uuwi ako ng Hacienda, Abby. This is not my home." No. Hindi pwedeng umuwi ng Hacienda ang asawa niya. Hacienda is not safe for her. Lalo pa at hindi pa nahuhuli ang may pakagagawan sa pagkasunog ng pabrika ng asukal. And what goes she meant by, "This is not my home"? Shit. I wanna go home, Abby. I wanna go back to the Hacienda. Tutal wala namang akong silbi sa pamamahin na to. I felt like I'm disabled who can't do anything but sit and wait for him. I felt so pathetic, Abby. Ani ng asawa niya habang humahagulhol ito. No. Ano ba ang pinagsasabi ng asawa niya? He wanted to console her right now at sabihin na mali ang iniisip nito, na ginagawa niya lang ito lahat upang maprotektahan niya ito. Ano ba talaga ang napanood nito sa news? Shit that media. Shit that Sandra. Ate, pauwi na si kuya. 2 araw na lang uuwi na siya rito. Ate, please naman. Tigilan mo na yan. Ibalik mo na ang mga damit mo sa loob. See? Buti ka pa. Alam mo na pauwi na siya. Samantalang ako na asawa niya ay walang kaalam-alam. Nakita mo hindi ba? Nakita mo ang balita that he and Sandra were together in California. No. Hindi, sweetheart. Hindi totoo yan. Piping sigaw niya sa kanyang isipan. Hindi sila magkasama ni Sandra. Hindi niya alam na nandito pala ang dalaga sa California. Bullshit. Muling mura niya sa kanyang sarili. Daniel, ano ba? Open the laptop. Sigaw naman niya kay Daniel. Ewan niya kung ano ang ginagawa nito dahil natahimik sa kabilang linya at hinahayaan lang nito na marinig niya ang pag-uusap ni Abby at ng asawa niya. Shit, dude. Hindi ko alam ang password. Pagkatapos niyang sabihin ang password ay agad siyang nakatanggap ng tawag mula sa username ng asawa niya. Agad niya iyong sinagot. Ate, tumatawag si kuya. Baka pwede mo muna siyang kausapin? Hindi. Sabihin mo sa kanya na doon tumawag kay Senator Crisologo. Doon sa biyanan niya. Tutal magkasama naman sila ngayon ni Sandra, hindi ba? Narinig niyang napaungol naman si Daniel. Napahama ka na, pare. Tukso naman ni Daniel sa kanya. Shit. Nagsiselos ang asawa niya. And for the first time, Violet got jealous. Hindi niya alam kung matutuwa o kakabahan siya. He feels so frustrated. Hindi niya alam ang gagawin niya. Kung pwede lang lumusot sa laptop at habulutin ang asawa niya ay ginawa na niya. It's his fault. Ilang araw siyang hindi tumatawag. He gives her a reason na pagdudahan siya nito. And he gives her a reason to feel pity for herself. This is all his fault. Namayani ang katahimikan. Nakaharap sa kama ang laptop at tanging ang gray na bedsheet lamang ng unan lang ang kanyang nakikita. Hindi pinaharap ni Daniel ang laptop sa asawa niya. Marahil ay naduwag din ito dahil sa kabilang banda ay kakaibang Violet ang nasasaksihan nito. Ate, ano pang nangyayari sa'yo? Hindi ka naman dating ganyan ah. Ani naman ni Abby. Akala mo ba, Abby, gusto ko to? Hindi ko gusto tong nararamdaman ko, Abby. Ayoko ng ganito. Napapikit naman siya. Alam niya kung bakit. May hint na siya kung bakit biglang nagbago ang Violet niya. Ang kailangan lang niya ay kumpirmasyon. Abby, buntis ako.
Napaawang ang kanyang mga labi, kasabay ng pagpatak ng kanyang mga luha. He is right. Salamat, Panginoon, salamat. Bulong niya habang patuloy na pumapatak ang mga luha sa kanyang mga mata. Dapat na nga siyang umuwi. Kailangan siya ng kanyang asawa. Dinadala na ngayon ng kanyang Luna ang kanyang anak.